So ito na. Mga kababayan, alam nyo ba, speaking of gutom, bigas. Dito tayo sa bigas. Alam nyo ba nung panahon ni Duterte, ang bigas umaabot ng 80? Yeah? Ang bigas umaabot ng 80 kilo per kilo. Ang gasolina umaabot ng 90 per liters. Diba? Per litro. Totoo yan. Panahon ni Digong, 2018, 19, 20, 21, 22, ang gasolina umaabot ng 90 kada litro, 95. Ang bigas umaabot ng 80, 70. Totoo yan. Ngayon, jasmine rice 45 na lang. Papakita natin sa inyo para hindi tayo maano. Eto na. Ipinatutupad na simula ngayong araw ang mas pinababa pang maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Bunsod nito, hindi dapat lalagpas sa halagang 45 pesos per kilo ang mga ibinebentang imported rice sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nais nilang mas mapababa ito sa 42 pesos per kilo. Actually, ako kahapon, kakabili namin kahapon 43. Pero ano siya, hindi siya jasmine parang, ano ba yun, yung malagkit, ipugaw rice, 43. So ito, jasmine rice, 45. Take note 2 kilo na yung 1 kilo ni Digong noon. Mga kababayan, panoorin natin to hanggang sa matapos, tapos hahanapin natin yung dating mga video kung magkano ang kilo sa panahon ni Digong. What's happening sa palay na prices natin sa harvest season na bumababa? Dahil natatakot siguro bumili ang trader ng mataas o mas ito ang sabi ko sa inyo. Sa mga naghahanap po dyan ng 20 pesos per kilo ng bigas, trust the process. Huwag niyong madaliin. Hindi pa naman umabot si Pangulong Bongbong Marcos sa termino niya. 3 years pa lang siya, di ba? Magpo 4 years pa lang sa termino niya. Si Digo nga, natapos na ang termino, magkano utang iniwan? 14 trillion. Kaya? Tamang presyo dahil baka iniisip nila. Kapag bumaba ang bilihin, ibig sabihin, unti-unti nang nabayaran ang utang ng ating bansa. Kasi bumababa. Ang gasolina at bigas, pantay na ngayon. Bumababa na, 45, 50 per litro at per kilo ang bigas. So ibig sabihin, pag bumaba ang dolyar, bumaba ang bigas, bumaba ang langis, ibig sabihin, umuunlad ang ating bansa. Ito real talk lang mga Pilipino. Huwag tayong gumaya sa mga DDS na bobo. Ito yung ating basihan. Kapag bumaba ang dolyar, bumaba ang langis, bumaba ang bigas, lumago ang ating ekonomiya. Yun ang katotohanan. Pag nagmahal ang dolyar, bigas at langis, yung tatlo lang basihan ninyo, lugmok ang ating ekonomiya. Diba? So, ibig sabihin, bumaba ang bigas, bumaba ang dolyar, bumaba ang langis, lumago ang ating ekonomiya. Yun ang katotohanan. Diba? Ito tayo, mga kababayans. Ibababa ko pa yung presyo. So ngayon, I think it is prudent na we will stop at MSRP 45 for the next 2 months hanggang matapos ng harvest season. Diba? Sabi ni Elnora Abrigo, worship truth, agree, hindi mo na maluloko ang tao. Actually, Elnora Abrigo, kung maka-DDS ka man or maka-BBM ka man, wala naman kaming pakialam sa opinion mo. Bakit? Mas marami kami kaysa sa'yo. Isa ka lang dyan. Doon ka dapat sa mga DDS vlogger mag-react. Huwag dito sa akin. Kasi pag dito ka sa akin, tapos DDS ka, hindi ka na babalik doon. Bakit? Nagigising ka eh. Diba? Dito tayo, mga kababayan. Kay Sara Duterte. Tapos na tayo dyan sa bigas. Hindi, hanapin muna natin yung bigas-bigas ni Digong. Bigas sa panahon ni Digong para ma-compare ninyo. Kasi actually, mga kababayan, mabilis lang i-research ngayon. Hindi katulad yun noon, panahon ni Cory, panahon ni Ramos, ni Marcos, hindi mo na maibalik, walang video at the time. Ngayon kasi, panahon ni Digong, ni Pinoy, may mga video na.
Pwede nyo i-research sa YouTube, i-research sa Facebook, i-research nyo sa Twitter, Instagram, lalabas na eh. Yeah? So ito mga kababayan, sa panahon ni Digong. Ito na. Panahon ni Digong ang bigas. Kung gaano kamahal. Naku, makikita ninyo dito mga kababayan. Ito na. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinasususpindi muna nito ang rice importation dahil panahon na ng anihan ng palay. Inatasan din ito ang kinauukulang mga ahensya ng pamahalaan na bilhin ang ani ng mga magsasaka. Kung gusto talaga natin, walang problema. Bilihin lahat ng produce ng producer farmers. Bilihin. Ngayon, mahal. Farm gate nila. Babawi sila. Hindi na mali. Kagastos tayo, bilyon. Bilihin natin. Tapos, palugi tayo. Diba? Sa panahon ni Digong yan, bilhin natin lahat ng bigas ng farmers. Gagastos tayo, bilyon, lulugi tayo kasi mahal. Bakit? Mahal talaga ang bigas ng panahon ni Digong. Yun ang katotohanan. Mahal ang bigas ng panahon ni Digong. Diba? Ay, Diyos ko. Wow. Ano sila-celeb? Kakumpetensya lagi ng mga magsasaka ang imported na bigas na mas murang na ipapasok sa bansa. Pero sa Executive Order 23 na pinirmahan ng Pangulo, mananatiling 850,000 metric tons lang ang limitasyon sa aangkating bigas hanggang 7 years ago yan 7 years ago. Panahon ni Digong yan. 2020. Ibig sabihin nito, sa susunod na 3 taon, hindi mangangamba ang mga magsasaka sa dami ng imported na bigas sa merkado. May mga panahon na kinakailangan nating bigyan din ng control dahil hindi pa handa sa kompetisyon yung magsasaka natin. Mananatili ang restriksyon sa aangkating bigas hanggat hindi pa naipapasa ang batas sa taripa dito. Inilabas ang EO dahil sa katapusan ng Hunyo, matatapos na ang waiver ng Pilipinas sa World Trade Organization para sa limitasyon ng ipapasok na imported na bigas sa bansa. Naging kasunduan kasi noon, lilimitahan ang pasok ng imported na bigas sa bansa kapalit ng mas mababang taripa sa ibang produkto. Sakaling matapos ang waiver, babalik ang mas mataas na taripang babayaran ng trading partners para sa mga agricultural products. Alam niyo kung bakit nagmahal ang bigas at bilihin dito sa Pilipinas? Dahil sa tariff law. Ang taas kasi ng singil ng tax. So ngayon, kung ikaw nagbibenta ng bigas, gumagastos ka libo-libong fertilizer, tapos ibibenta mo 20, hindi na ako magtatanim. Gagastos ka daan-daan libo. Tapos pag anihan na, 100,000 lang din ang kinita mo. Paano yung nun? Yung mga nagtatanim, yung labor nun. Yung gasolina pa, yung nagpapaani pa. Wala ka na mapunta sa inganga ka. Kaya ang mahal ng bigas. Ngayon, unang pagsabak ni BBM bilang presidente ng Pilipinas, ang inuna niya agriculture. Bakit? Diyan tayo nabubuhay. Aanhin mo yung mga high-tech na sasakyan, high-tech na kagamitan kung wala ka namang kakainin. So mas inuna ni BBM kasi actually sa Pilipinas unti na lang tayong may lupa. Halos nauubos na yung mga taniman ng palay. So kapag naubos na ang taniman ng palay, sa madaling salita, puro na lang tayo angkat sa ibang bansa. Just like what Dubai. Tignan nyo ang Dubai ngayon. Wala silang mataniman ng palay. Saan sila bumibili ng harina? Sa ibang bansa. Okay lang umangkat sila ng bilyon-bilyon halagang harina. Bakit? Kasi maunlad naman ang bansa nila. Puro naman luxury ang lugar nila. Dito sa Pilipinas, anong pang-angkat natin? Di ba? Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang iboto yung mga senador na mahilig kumamkam ng lupa. Wala nang matataniman. Bakit? Puro subdivision na wala akong sinabing pangalan Huwag nyo nang iboto. Bakit? Alam nyo sa totoo lang, yung mga politiko na tumatakbo, pumapasok sa politiko, yung mga negosyanteng pumapasok sa politics, hindi yan pumapasok para sa kanilang
serbisyo sa bayan. Pumapasok yan para protektahan ang kanilang negosyo. Yan ang totoo. Prangkahan tayo mga kababayan. Be wise. Kung ako si Kent, negosyo ko house and lot subdivision. Sa tingin nyo, papasok akong kongreso, senado, para makaserbisyo sa tao? Hindi. Bakit ako magsiservisyo pa, mayaman na ako? Papasok na lang ako doon to protect my business. Diba? Kasi pag senador ako, congressman ako, just like what Alice Go did. Diba? Tignan nyo si Alice Go. Pumasok pagka mayor. Para saan? Para automatic mapagawa ang Pogo Hub. Bakit? Walang question-question. Mayor siya eh. Magbigay ng permit to create building. Permit to build building. Permit to ganyan. Walang question. Mayor ka eh. Diba? Bakit? Diba? Tignan nyo, magulat na lang kayo. Pogo Hub sa Pampanga ang napakaganda. Maraming building, napakalaki. Bakit? Mayor na siya eh. Walang questionable. Hindi naka-questionable. Bakit? Mayor siya, kaibigan niya, congressman, kaibigan niya, senador, malapit pa siya sa presidente. 4 na sangay ng gobyerno kapag nagsama-sama yan. Walang question. Bakit? Bakit mo kukontrahin yung Pogo? Kay Alice Go yan. Bakit? Sino ba si Alice Go? Mayor yan. Ganun yun. Tumatakbo at pumapasok sila sa politika to protect their asset, business, or to make power. Parang si Willie Rebillame, tumatakbong senador. Pag nanalo ka senador, anong gagawin mong batas? Hindi na tayo magbatas-batas doon, kakantahan na lang natin. Bakit? To make power. Pag may power siya, alam niyo sa totoo lang kasi confidential fund maganda eh. Di ba? So yun lang, yung aking live ngayon mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan ha. At mag